Kaylee, stand up there. I'll take photo of you. There, in the middle. In the middle. Okay. Ayan, papasok na siya. Ayan, pauwi na ako ulit. Dito na ang train. Going back home na. So, ayun na yung Dawai. Dito ako sa kabilang side. Bale, yung tayo, underpass. So, ngayon, lakad tayo dito. Naglalakad tayo. Na-explore natin kung gaano o katagal siyang lalakarin. Time check. 7:54. Naku, kayanin ko kaya ng 30 minutes itong lakad na to. So, yun yung Dawai. Ayan. So, yan. Ayun yung Dawai. Doon ako nang galing nung nakaraan. So, ngayon, dito tayo sa kabila. Maglalakad tayo ngayon dito sa kabila. Gamitin natin yung mga overpass. Ayan. Maaga pa kasi madami yung mga tao na magpapasukan sa kanilang mga trabaho. Tapos yung iba, papasok naman sa school. Pero tayo, maglalakad na tayo pa uwi. So, yung kabila bike lane. Dito, yung lane ng mga tao. Lakad tayo. Lakad. Hanggang marating natin yung pupuntahan sa bahay. Time check ay 7:50 kanina. Pero nung bumaba ako sa Chekong Temple, 7:45. So medyo matagal na ako naglalakad. Mga 15 minutes na. Kasi nag-edit pa ako habang naglalakad, tapos kinausap ko pa yung mga anak ko. So, lakad tayo. Nakakahingal kasi paakyat ko. So, lakad lang tayo. Nandito pa rin tayo sa taas ng flyover. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo lumakad pagbaba natin. Dito kami yung dumadaan ni Kaylee palagi kapag ihahatid ko siya sa isang klase niya. Ayan o, nasa taas tayo, diba? Lakad ngayon, pababa na tayo, palabas na tayo dito sa overpass. Tapos saan pwede mong lakarin lahat, halos lahat. So kaya yung mga tao dito sanay na naglalakad, kasi hindi ka pwedeng basta pumara kung saan. May designated area lang kung saan ka bababa at sasakay. More on walkathon. Yan, nakababa na tayo. So kanina, yan yung dinaanan ko. Galing ako dun sa kabilang side. Doon ako galing sa kabilang side na yun. Doon sa kabilang doon. Yung sa may nakikita niyo yung parang flyover doon sa kabila. Doon ako galing. So medyo malayo-layo din yung lakad ko. So ngayon, dito tayo dadaan. Pauwi sa bahay. Itong mga dinadaanan ko, mga iski-iskinita lang din siya. So, ito yung mga shortcut na natutunan ko habang naghahatid,
ng mga alaga. So, nalalaman ko siya. Tipid na, exercise pa. So, kaya minsan, kung may time lang din naman na maglakad na tayo. Makakatipid pa. Masisave pa natin yung pamasahe natin. So, ito, bahayan to. Mga bahayan. Mga private property to. Pero madami dumadaan kasi nga, para makatipid. Yan. So, naglalakad pa din tayo as of the moment. Time check ay 8:02. Matagal-tagal lang yung paglalakad natin. More than almost 20 minutes na. So, bahayan to. Residential area. Yung mga 3-story house lang siya. Yan yung lumang klase ng bahay dito sa Hong Kong. Yung mga ganyan lang. Mga 3-story. Ang tawag dito ay Tin Shan Village. Ayan. Palabas na tayo. So, ayan. Palabas na tayo. So, dito sa mga lumang village, traditional na merong mga ganyan. Yung parang dasalan nila. So, nagsisinda sila. Iiwan sila ganyan ng incense nila. Nagpe-pray muna sila dyan. So, palabas na tayo. Ito yung pinaka-parking area nila. So, dito sa labas na to, marami dito yung mga tindahan. Restaurant, at may 7-Eleven, may Circle K, at kung ano-ano pa. May palengke din. So, mula dito, kung galing sa bahay namin, pang 1, 2, 3, 4 na stops. Kaya medyo malayo pa. Pero, okay lang. Nag-aabang ng sasakyan. Kasi, mga papasok sila sa trabaho. Mag-aabang sila ng bus. Haba ng pila. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang sumakay ng train. Kasi minsan, madalas kapag sa train ka sumakay, ang mangyayari, maglalakad ka pa ng matagal o medyo malayo. Minsan, kapag sa bus ka sumakay, yung mga bus stop, malapit na doon sa pinagtatrabahuhan nila. So, yung green bus na ganyan, dyan ako sumasakay pa uwi. At saka papunta sa school ni Kaylee. Pero dahil nga ngayon, napagdesisyonan ko na ituloy yung lakad ko nung Monday. Kaya, eto tayo ngayon. Maglalakad tayo ng medyo malayo-layo. Malayo pa sa inaakala ko. Pero, makikita natin kung kakayanin ba o hindi. Kung mapapagod ba ako o hindi. Kasi kapag summer, alam kong hindi ko to kayang gawin. Kasi sobrang init. Pero ngayong winter time, alam kong kaya ko. Kasi malamig. Parang kotse ni Sir yun ah. So, lakad-lakad lang. Okay. So, parang 7-Eleven din yan. Mabibili mo yung mga pagkain na gusto mo, mga convenience store. Diyan ka magta-top up. Yung top up dito, yung tinatawag na maglo-load. Sa Pilipinas, load. Pero dito, top up. So, yan. Circle K. Pero syempre, hindi mawawala ang 7-Eleven. So, ganyan din yan. Same as 7-Eleven. May mga cold and hot drinks din. Kasi ito, may mga restaurant, mga Chinese restaurant. Natry ko nang kumain sa mga ganyan. Okay naman. Masarap naman siya.
Lalo na yung mga noodles. Kasi ito, mga gulayan. Yan, kung ano-ano pang tindahan. Diba? Malayo-layo na nalakad ko. Ito naman yung 7-Eleven. Yan. Yun, high school yun. High school. Kasi to residential na to. Hi. Yan, residential yan. Public, parang public housing. Yan siya. Yan yung Pasko. Baka mamaya andyan si madam. Kasi sir, nakikita ko na naglalakad. Ayan, ang public housing dito. Mukhang maliliit lang siya. So, ayun pa, public housing din yung kabila. Ibig sabihin, government ang nagmamay-ari. Gobyerno. So, hindi siya ganun kalalaki. Maliliit lang yung sukat niya. Parang, ayan o. Parang 2 kwarto, tapos kusina. Ganun lang siya. Kaliit. O 1 kwarto. Ganun. So, yan na. Kikita nyo yung orange na yun? Yan. Yan ang bahay namin. Diyan ako pupunta. Malayo-layo pa. Nakatalikod yan. Sa likod yan. Kailangan ko mapumunta sa harap. Yan ang bahay namin. Ha! Lakad na tayo. Ayan. Dala na ako ng jacket. Ayan. Kasi pinapawisan na ako. So, magkukrush na tayo. Ayun yung bahay namin. Oh. Layo-layo pa ng lalakarin ko. Tawid tayo dito. Ayan, tara na. At tumawid. Malayo-layo pa ang aking tatahakin. Kaya dito tayo sa side na ito maglalakad. Kasi feeling ko pero mas katarik dun eh. Pero di bali na. Pataas kasi yun. Yan, bali nasa tuktok kami. Hindi naman tuktok na tuktok. Kaya lang nasa parang hilltop yung bahay namin. Kaya we'll see kung kakayanin ng baklang ito na umakyat at hindi mapagod or makaramdam ng pagod. Ayan, yung mga grandma and grandpa, sila ay nagta-tai chi. Diba? Dati nasali ako sa mga ganyan nung ako ay nasa Saiwan ho. Yung lugar namin, bahay namin malapit sa Union Hospital. Ayan. Bakit ba ako naglakad? Ewan ko ba? Bakit papaguri ng sarili ko? So anyway, maganda naman yung view habang naglalakad, di ba? Medyo malamig nung tinanggal ko yung jacket ko. Ayan. Ibalik ko muna kaya kahit pinapawisan ako kasi malamig eh. Magko-cross tayo ng kabilang side kasi parang mas madali dun maglakad. Kaya lang prone area yun ang accident eh, dun sa kabilang side. Dito na lang, huwag nang tumawid. Mas accident prone kasi dun. Palaging doon may nababangga sa side na yun. Kaya dito na lang tayo. Ayan. Ayan, nagbihis ako uli. Sinuot ko di yung jacket ko kasi malamig talaga siya. Kaya maigi na yung protektahan natin yung sarili natin. Diba? Kaya ayan. Okay. Baligtarin ko na uli ang camera.
So ayun, paakyat na tayo. Ayun yung bahay namin. Para makikita ko ba yata yung tatay ng amo ko. So ayun yung bahay namin. Nasa taas siya ng bundok. Ako ay paakyat ng bundok. Yan. Lakad tayo. Laban para sa ekonomiya. Di ba? Lakad tayo. So, pwede din naman akong maghintay dito ng bus kung gusto ko. Pero wag na. Andito na tayo. Malayo-layo na yung nalalakad ko. Time check. 8:14. Di ba? So, nasa 30 minutes na ako naglalakad. Which is good. At hindi pa ako hinihingal kahit na dumadaldal ako. Kaya, tara, fighting. Ayan, kabundukan na. Mapuno na yung lalakarin ko. Kaya, malamig na dito. Kasi marami ng puno. At saka ito ay pataas na. Dito na ako ihingalin. Kasi, pataas na siya. Kung tutusin, pwede naman akong bumaba ng hinking para mas malapit. 'Di ba? Nadaan lang ako dun sa kabilang side nito, sa kabilang side ng bundok. Mas malapit 'yun. Siguro mula hinking station to dito sa bahay mga 10 minutes lang. Pero mas pinili ko dito kasi ewan ko, pataas kasi siya, so mas masaya. Nakaramdam na ako ng hingal. Ayan yung bus na yan, yung green bus, galing yan sa amin. Tapos yung bus na yun papunta yun sa bahay. Kung naririnig din yung hingal ko, kasi pataas talaga siya. So nakikita nyo yan, side talaga ng bundok. Ayun yung bahay namin, oh. Nasa likod pa. O diba, ang syang ako. Naglalakad ako ng ganito mag-isa. Ilaban na natin to kasi hindi nito na ako. No turning back. Fighting. Wag lang kung may makakasalubong na baboy. Kasi nung isang araw may baboy dito. May baboy ramo na naglalakad. So, nung isang araw may baboy ramo dito na sa gitna ng kalsada. And nasa bus ako noon, kaya safe. Tapos yung baboy ramo, ang laki niya, kaya huwag naman sana siyang magpakita today, di ba? Kaya hingal, ayun tayo galing sa baba. Ang pagod. Nakakatuwa lang, di ba? Exercise. Ayan. Meron namang naglakad pa baba. Ayun. Siguro mamaya. Kinakapos na ako ng hininga. Which is okay lang. Kasi kapagod. Ayoko na muna magsalita. Maglakad na muna tayo. Kasi di ko alam kung gaano pa kalayo ang tatahakin ko. Malapit na. Nakikita ko na yung likuan.
Yung white bus na yan. Yan yung shuttle bus namin. O, diba? Ang pagod. Ang saya. Kita ko ni sir. Yun. Galing ko dun sa baba. Pababa yan. Makakakit na tayo. Konting push na lang. Konting push. Konti pa. Pagod. Grabe. Naririnig yung hingal ko. Kasi pataas siya. Hindi siya biro. At pinapawisan na ako. Malapit na. Hindi ko nga lang alam paano ako makakatawid dito. Hindi ko alam. May tawiran ba? Parang wala. Parang walang tawiran. Ay, meron. Patawid tayo dun sa kabila. Ayun, shuttle bus na namin yun. Ayan na. Doon na lang kabila tatawid. Para mas masaya. Diba? Ayokong tumuwi dito. Baka ako'y saan nila. Dito tayo sa tamang tawiran. Ang bagod. Pataas pa din siya. Ayun na yung bahay namin. So, tawid na tayo. Okay. Ayan. Safe na tayo nakatawid. Kinakapos ako ng hininga. Kapagod ako. Ayoko nang i-post yung video. I-dire-direction na natin. Tapos, ay, grabe. Yung buong lakad ko, mula doon sa may Taiwan Station. Wala nang tigil yung bunganga ko sa pagdaldal. Yung pawis ko tumutulo. Check na rin. Grabe ang pawis ko. Nabasa din yung sombrero ko. Ayan. So, andito na tayo sa welcome. So, ayan na yung bahay namin. O, diba? Okay. Anak. Tatawid na tayo para makauwi tayo sa bahay. Sabihin ng amo ko, luka-luka ako. Kasi ang layo ng nilakad ko. Ayan. Finally, narating din natin yung bahay. Papasok na tayo. Ay, hindi. Nadaan pa pala tayo dito. Bago tayo tuluyang makapasok sa bahay. Hindi na ako magbibideo doon sa loob na bahay. Kasi alam niyo na, bawal. Nandiyan si amo. Kaya hanggang dito lang tayo sa gate. Hanggang doon lang tayo. Hindi ko na rin pwedeng kayong dalhin hanggang pagpasok doon sa loob ng gate. Diba? So, time check. It's 8:23. So, almost 45 minutes ako naglakad. Diba? So, okay na yun. Nakabawi na tayo. Lakad-lakad more everyday. At eto na. Papasok na tayo sa loob ng aming gate. Kaya bye. Ayan.
Papasok na ako sa loob ng gate namin. Nakatapos na din sa wakas ng another walking day. Kaya thank you for watching and have a nice day. Bye everybody.